Mga igsoon ko nga namati karon, I think karong gabi una it's gonna be something about Teacher Rose kana ganing chances, no? Sa matud pa sa ilahang or sa mga madunggan nato nga mga kasabihan or mga linya ba is habang may buhay may pag-asa. Hallelujah. So ikaw nga namati karon sure kung buhi pa ka. So whatever that you feel right now, I'm just gonna tell you straightforward that we are serving a God of chances, no? Nagserbisyo ta og Dios or nagtuo ta sa Dios nga naghatag nato og chance, no? If you believe, if nasa imong kasing-kasing nga wala na kay chance, ato nang usbo ng imuhang gituoan karon na ay chance permi sa Dios. Amen. While you are alive, it only means that you still have a chance, no? Bless lang kay Teacher Rose kay lately my TikTok account for those who are streaming on TikTok, no. Lately magod na ako isa ka video nga it went, let's say maybe not so viral in the era right now, pero it viral siya sa akong part. It's because of all my videos siya yung pinakadaghan ba of views, no. So naabot na siya og 116,000 na siya na. So mga comments ito Teacher Rose, and of course nadalahig po to akong ubang nga videos na mga comments dito nga mingon dito nga salamat sa mensahe because na-realize na ko nga napaday ko'y purpose aning kalibutan na. Thank you, Lord. Especially katong nag-talk kabayon og purpose ba. So because of that word, because kuha lang mga example ng disclaimer lang, yes, I was the one talking on the video, but I believe that God used me mightily to share those words. So dili to ako ang pulong-pulong to nga gikan sa Dios. Ako lang iyang gigamit nga bayanan. Amen. No? Kay dili pod maayo Teacher Rose nga iro iyang gamiton. No, tawo gud iyang gamiton because we are the bearers of the image and likeness of God. Amen. No? So yeah, I'm humble that gigamit ko sa Dios, but technically mga igsoon, those videos or kato nga mga pulong gikan gid to sa Dios, that we are always reminded nga naatay purpose aning kalibutan na, and He is always and He remains the God of chances. Ang ato lang yung gi-fight lang yun aning sa atong kinabuhi is wa magud ta kablo Teacher Rose, when is our last day, when is our last breath. So mintas wala pa na naabot sa imong kinabuhi, you still have a chance. Amen. No? Amen, Teacher Rose. What can you say about that, Teacher Rose? Yes, Pastor. Tinuod yun na habang may buhay, may pag-asa. Nangingan, Pastor. So, sometimes, kau karon nga namati karon. So, basin, usa ka sa, dili jud basin, usa ka sa gipadungog sa Dios karon nga. Napakay pag-asa. Pag-asa nga, pwede ko maduol niya. No? So, before tayo mo continue sa atong word, actually, mga igsoon kani nga word, I already preached this almost 2 years ago. That was December. Napag-address ako ang notes, no? December 26, 2023. So, ako na siyang gi-look back ganiya because na-realize na ko, Teacher Rose, or gipainamduman ko sa Ginoo ba nga ginan ko niya nga, Pastor, you tell the people that napay chance good. No? No matter how evil probably imong gibuhat ka ni adto or sa mga niaging adlaw or recently lang gyud nga grabe nga ka ngilad or kadautan, kung gaginhawa pa ka karon napagyud kay chance. Hallelujah. No? So before ta mo padayon, let me greet our viewers sa Sagara Letters. We have Ma'am Criseline. May gabi dia Ma'am Criseline. I know she's watching from Saudi na I'm not sure if nasa Saudi, but I think it's either in Manila or in Saudi. And also we have Ninya Alib. Ingon siya dre, hello po, good evening, watching from Del Carmen, President Rojas, North Cotabato. God bless. Wow. God bless, Ma'am Ninya, no? And we have also atong igsuon sa pagtuo, Evangelist Shaina May Cortivo, all the way from Tubud. Or it's in Paraiso de, sorry. No, Paraiso. So sa mga galanto pa karon diha nga wala nag-comment, you can share this live, you can mention anyone sa comment section, or you can share the links in yung mga group messages. Anyways, let's now move on to our main verse, which is taken from the book of Isaiah, chapter 57, verse 20 and 21.
But those who still reject me are like the restless sea, which is never still but continually churns up mud and dirt. There is no peace for the wicked, says my God. Alright, so, ingon diri mga kaygalaan ko nga namati sa Isaias 57:20, kadtong mga ni-reject sa Dios. Or how do we say that in Cebuano, teacher? Katong mga nitalikod sa Dios or salikway sa Dios. They are like restless sea. So unsa may mga example og mga restless nga mga restless teachers kana bang wali dili makapahuway, wali pahuway murag gigukod aning kalibutana. They're so busy that nalimot na sila gani. Sometimes teachers sa akong mga describe ni gani mga taong gaapas sa mga bahagi ning kalibutan nga nabot na sa punto ba nga nagkasakit na sila tungod kay they cannot rest. Not just physical rest but even sa ilang mental rest o sa ilang spiritual rest. Mobito na teacher Rose, dili ta matingala nganong ang Dios sa iyang 10 commandments iyag yung giapil ang Sabbath day. Because ang atong Dios mga igsuon, since He is the God of work or He is the God who works, naside po siya to balance it, kinanglan na agina siya rest. Teacher Rose, amen? Amen. Amen. So, yan na diri sa Book of Isaiah, kung imong isalikway ang Dios, sama ka sa restless sea or kanabang imong kinabuhi, walay pahulay, no? Which is never still but continually, no? You can never be still. May laman mo ng tao nga still kay kalma, kabalo siya when to act out or when not to act out, when to be silent, when to speak. Teacher Rose, mo na yung mga tao ba nga kabalo when to be still. No? But ingon diri, but continually churns up mud and dirt. So padayon na gid og buhat nya ang naka sakit pa jud teacher Rose kay mud and dirt pagid. Hallelujah. There is no peace for the wicked, says my God. Walay kalinaw sa mga dautan. Ingon ang Dios. So how can we unsaon nato pagbalance si Teacher Rose sa mga tawo nga dautan? Katong mga taong dautan sayo na kayo katong mga ni salikway sa Dios. Simple as that. You don't necessarily igsuon ko kanang magsikag buhat og sala, but the moment imo nang isalikway ang Dios sa imong kinabuhi, pasabot ana gitawag na ka sa balang kasulatan o dautan. Hallelujah. No, mobitaw nang mo sa Matthew 6:33, seek first the kingdom and the righteousness of God, no? Kinanglan unahon nato ang gingharian o ang pagkamatarong sa Dios, because if we don't do that, we are rejecting Him. Muna unsa may balos, Teacher Rose, if ang tao unahon niya ang Dios. Yun sa man sa preceding a sentence anang sa Matthew 6:33. Yang pong kwan Pastor Merg, I correct me Pastor F, sakto ba? Ibubo po niya ang tanan. All these things shall be added unto you. Amen, no? O ang tanan iyang ikadugang lamang kanimo. So sa may mga gikinahanglan nimo, ang Dios may mudugang. So mo nang you become restless kay wala may gidugang ang Dios, so naningkamot ka pag-ayo and you become restless. So connected kayo siya, di ba? Matthew to siya, din kani siya. Isaiah, it's in the book of Old Testament and the book of New Testament, pero connect siya, no? Maybe in different words lang, but in the same thought. And on other translation, let's read in the translation of NCV, Teacher Rose. Isaiah 57 verse 20. But evil people are like the angry sea, which cannot rest, whose waves toss up waste and mud. So ganina sa NLT, but those who still reject me. Pag-abot dari sa NCV, but evil people. Imagine na if you are rejecting God, you are now evil. Hallelujah. No? Are like angry sea. So may laran mo ng tao nga ga-reject sa Dios kay gasirag ko kasuko. Kay unsa kung ikaw si kasuko, your emotions are restless actually. Kasi ra makaghunaw-na unsay mo ka batok nga sakit or probably daot sa ubang tao or sa imong mga gibuhat, no? Which cannot rest. Tungod kasi kag kasuko, tanago ng mga tao, teachers, nga dili tigpasaylo, di ba? Dili katulog. Yes, Pastor. Og tarong. Kay kasi gunaon na, ay mobalos ko. Di ba? Or mga tao nga naapay mga utang nga di kabayad sa
Hallelujah. No? Yeah. Wicked biya na siya kay matud pa sa pulong sa Dios, kinahanglan kang mobayad sa imong utang because that's your responsibility. No? Dayong ingon diri sa AMPC nga version, Teacher Rose. But the wicked are like the troubled sea, for it cannot rest, and its waters cast up mire and dirt. Oh, ganina pag mo reject ka, you are wicked, karon evil na ka. Sa AMPC, wicked na gyud, no? They are like troubled sea. Kita na kag troubled sea, Teacher Rose, kanang grabe kayo ka dagkog balod ba? No, walay kalinaw ba? Langas kayo sa? Mo ni gingon diri. And sa NASB 2020 nga version, Teacher Rose. But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its waters toss up refuse and mud. Oh, cannot be quiet. Dili mahilom. Yes. So may rin mo nang gisalikway ang Dios or dautan nga tawo kay nga naman di na sila mahilom. Langas kay na sila, no? So these are the different translation ng mga igsoon ko in the book of Isaiah 57:20. Unsa ang wicked, unsa ang mga tao, kinsa ang mga tao nga wicked? These are the people who reject God. Mo gani mga tawhan na ang salikway sa Dios, mo ning mga tawhan na ang mga dautan. So, ingon diri, what is the meaning of wicked? O mo na po nitong ikuan ron. Sulbaron, unsa man ang wicked pastor? Let's read in the book of Psalms chapter 10 verse 2. The wicked in his pride persecutes the poor. Let them be caught in the plots which they have devised. Verse 3. For the wicked boasts of his heart's desire. He blesses the greedy and renounces the Lord. So, ang wicked mga igsuon is they are actually arrogant. Nga naman, ngayon diri the wicked in his pride persecutes the poor. Kinsa may mga arroganteng mga tao katuro magsig. Kanang nagkamino sa mga pobre. Yes. Kay kung tinuod jud kang isog, kung isog jud pa isugutan, bisag kinsa isog jud ka. Bisag kinsa pwede nimong kuan kanang ibilitol ba or imong kapiluhan. Pero kung nangapilo lang ka sa mga ubos nimo, pasabutan na arrogante ka. No? Ingon dari, let them be caught in the plots where they have devised. No? Naa sila yung mga plano nga, let's say, mudaot sa mga poor or sa mga pobre, and unsa may mahitabuan ni sila ra po mo'y maunay sa ilahang mga plano. Hallelujah. Bantayan ang inyong mga igsoon, never belittle. Mao na gin sa book of Psalms, book of Proverbs, Teacher Rose, nga it is a sin to belittle someone. Sala gayud ang mga pilota o tawo, no? Just because they ay mas magulang ta, just because they ay mas dagantang naabot aning kalibutan, just because they mas dagantang kwarta sa bangko, pwede na ditang kanang manglupig og tawo or kanang mga pilo og tawo, dili mga igsoon. Sala na siya og kontra nimo ang Dios ni ana, no? Kay always remember, ang gyari diri ni Ginoong Hesus sa kalibutan are actually the poor. Mo namin siya dito sa Matthew chapter 5. God blesses those who are poor. So pag imong diyan sa Ginoong Hesus para sa mga poor niya, imo manggi kapilo ng mga poor, so kontra gyud nimo ang Dios, no? Mo nang arrogant ka, mo nang wicked ka, no? Ang tawo. And let's read in the book of Matthew chapter 23 verse 12. And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Si bisan kinsa iyang gipataas iyang kaugalingon, ipaubos, o si bisan kinsa ang mapaubsanon, ipataas. So, simple as, kung kinsa ang mga arrogante, i-humble gyud na sa Dios mo. Nang kung mga pilo kag mga tawo, mobalik gyud na nimo para i-humble ka. Not to actually punish you, but to actually remind you nga napay mas labaw kanimo. If you believe nga na ikaw na kinatasan, ikaw na kinakusgan, ikaw na kinadatuan, ikaw na kinadakuan og gahom aning kalibutan, na ayaw kalimot nga ang Dios may pinakagamhanan. Amen. And when He executes justice, ang atong mga gibuhat mubalik yun na nato kay hustisya biya siya, Teacher Rose. Amen. No? So I pray mga igsoon, as we
continue digging to the Word of God sa diyang nagpadayon ta og kat-on sa pulong sa Dios. Actually, Teacher Rose, ang tao gyud nga nakasabot sa pulong sa Dios or kanang nakadawat gyud sa grasya sa Dios, magkadugay, mag-humble gyud na sila. Amen, Pastor. There's no way that they can be arrogant. Mm. No, mo nang dili gusto si Ginoong Hesus sa mga Pariseo sa una. Kay lahi ang ilang way. The more they read the scriptures, the more they feel that they are righteous. Ako, the more I read the scriptures, the more I realize nga, grabe na ako makasala sa. Grabe ka, kadagan ako sa lao yun sa mga. No? Mo na mga igsoon ka ng lain-lain jud og take ang tao sa like salamat sa Ginoo, Teacher Rose, that we are taught by the Spirit of God ba nga dili man sa ingon mga igsoon nga gi-reveal sa Dios ang imong sala kay because gusto niyang i-guilt trip ka. Ang gusto mo sa Ginoo para masayran nimo kung asa ka dapit mo lugar ba, asa ka dapat mangayo og tabang niya. Kay lisod mo gud igsuon ko nga tabangan ka sa Ginoo pero wala ka nang igtabang. Kay nga naman imong una-una okay ra ka kaayo. No? The reason we cite the Word of God, we study the Word of God, nya mabati nato nga murag bitaw sa ng makasasala jud ko. That's when ang next step ni mo is, Lord, how can you help me with this? Unsa ni mo pagtabang nako nini nga bahin because matud pa sa imong pulong dautan man ni akong gibuhat, dautan man ni akong mga desisyon, dili maayo akong pagkinabuhi. Amen. So ayo guna-una nga makapamin ako pulong sa Dios imong nga gipasabtan ko, gitira ko. At least mga igsoon kung gitira madagi ka sa Dios, pinagi siyang pulong para ka maghinulsol. Kay kanuman kung dili ka maghinulsol, kung dili ka magkat-on sa pulong sa Dios, may tabo man gud, Teacher Rose, ang yawa may mutira nimo. Why? Because di man makapanagang ang Dios kanimo tungod kay arrogante man ka, di ba? Tungod kay wala man nimo nasabtan nga nagkinahanglan ka niya. What can you say about that, Teacher Rose? Diri po na ako na-realize, Pastor, ba na ang tao, Pastor, kung walay pulong sa Dios, dili gud siya makabalo, Pastor, nga wicked na di siya or arrogante na di siya. Through the Word of God, Pastor, diha jud nimo mabalaan ba nga ay ani nga bahin murag taas ra kayo kog panglantaw. Sa akong self. Sa akong self niya, which is giingon diri sa Bible, Pastor, nga wicked ka, like arrogante ka niya. Hallelujah, Pastor. Even mo nang nakana ko, Pastor, nga thankful pud ko ani nga word ba kay usahay, Pastor, dili ra pud basihan nga naminaw na kag word dayon. Naminaw ako pulong sa Dios dayon kanang feeling nimo oy okay na ka, maayo na ka, but sometimes na tay mga actions that we are not aware of, Pastor. Nya mo nang makanata nga basin ani nga action ako basin ko nako kanang prideful or kanang nagtaas na kay kapulantaw sa imong kaugalingon. So kani ba, Pastor, nindot kay siya, Pastor, nga gikatudluan ta, Pastor, na if taas na tagpanglantaw sa atong kaugalingon, Pastor, gi-reject na nato ang Ginoo. Murag wala na ta nagkinahanglan kay ay kanang kabalo na ko ani, okay na ko ani. So very important yun ay I pray po sa matag na mati karon, Pastor, nga magpadayon sila sa pagpamati sa pulong kay daghan pa gyud kayo nga ikatudlo, Pastor. Amen. No, so nindot kayo nga makasabot ta ba sa kasing-kasing sa Dios ba nga the more we seek Him, the more we understand Him, the more we know God, mas labaw tang mas nagkinahanglan niya. No? Mas labaw tang mahimong mapaubsanon. Mas labaw ta nga maglakaw nga magkinabuhi nga sama niya kay nasayod ta ba nga throughout the Bible, Teacher Rose, kung ang tao mag-iya-iya, mapunta ko siya sa kadautan. Amen, Pastor. Diba? Gi-explain na gipasabot na sa Garden of Eden nga katunang ni-decide si Eva nga mukhaon na lang siya atong prutas. Nya wala na siya nisalig sa pulong sa Dios, which is niyon ang pulong sa Dios nga ayaw kan-an ang prutasa. So sa diyang nikaon siya, wala na siya nisalig sa pulong sa Dios. Nisalig din siya sa iyang kaugalingon nga mga tinguha. Kaya ni-desire man siya ato nga mas mahimo pa siyang maalamon. So dito mo'y first nga nakasala or nisulod ang sala sa kalibutan because people thought that they don't need God anymore. Di ba? Diba? Kuha na kayo siya sa murag simple ra kayo siya nga story ba, pero
pag imo siyang i-dig deeper ba, ma-realize mo ba nga, tinuod sa, kay kung tinuod nga nanginahanglan jud sa Eva sa Dios, di, nito na lang jud sa pulong sa Dios. So, tungod kina siya lang gitinguha di. So, inana ba teacher ba, once God will give us kining mga opportunities sa kinabuhi, paghatag og opportunity sa Dios sa imong kinabuhi, and then mausab na gay imong matwist na gay imong mind, di jud ma-reveal teacher Rosel kinsa gyud imong tinuod nga Ginoo. Hallelujah. Kay kung tinuod nimong Ginoo si Ginoong Jesus, whatever opportunity imong makita, kuming ka nga mo nagiingon sa pulong sa Dios, mo gani imong sundon. Why? Because siya man dagay imong Ginoo. Because ani man kung kanibang gatubo ta mga igsoon ba nga wala tay katon sa pulong sa Dios, feeling nato ang Ginoo mo ra bag titulo ra ba siya ba? Na bang okay, Ginoo na ko si Ginoong Jesus, dili magunin ana. Pag may kang Ginoo nimo si Ginoong Jesus, musunod ka. Kay sa time mo ni Jesus, Teacher Rose, Jesus is born in Israel and he's a Jewish man. So dito man dyan na found ng Lord sa Jew. So technically ang ilang yung definition og Lord is agalon gyud. So walay tawo nga nangagalon nga dili mo tuo sa iyahang agalon. Di ba? Amen. So technically pag mingan ika si Jesus imong Lord, mo tuo gyud ganiya. So the moment nga nikaon na sa Eva atong prutas, bisag mo kang nikaon na mong gudo. So, big deal kay tos Ginoo, di ba? Usay makayon na ba nga irbod kay ka Lord. Oy. Gamay ra kayo, pastor. Oo, uskaping pangit ra man guto, magud mi gamukbang. Oh, to gamukbang si. So, pero lahi day ang take sa Ginoo ato because they are now telling that God, we don't want your word, but we want our desires. Muna careful ta mga igsoon sa time ba nga tagaan na tag mga opportunities sa Ginoo niya, nalimot na tanga sa iyang pulong just because na yung mga new opportunities nga ikahatag ka na to aning kalibutan na. So the reason why you believe because you listen, no? Tungod kay ikaw naminaw mo nang nakay pagtuo kay lisod kay may igsoon mo tuo kanya wala kay gipaminawan sa tuo-tuo ra ron. A person who never listen is initially not humble. No? Humility brings you to listening. Sama ra gud na ngano mang imong gi-reject ang Dios kay wala na ka namati sa Dios. So technically dili naka-humble. So kung dili naka-humble, wala na ka mituon niya imo na siyang gi-disregard. Listening brings you to believing according to Romans chapter 10 verse 17. Ngano man kang mituo tungod kay naa kay gipamati. And the more you listen to the word of God, the more you believe in him, the more you become humble. Kay lagi, the more nga maminaw tas pulong sa Dios, the more ta maka-realize nga na kinahanglan jud ta Ginoo sa. Amen. No? And believing brings you to receiving, no? Sa diyang mutuo ka, di apo nimo madawat kung unsa imong panginahanglan. Receiving Christ will make you do what Jesus did. Amen. Sa diyang imo nang gidawat si Ginoong Hesus, mo ni makapa-enable nimo, mo ni makapabuhat nimo nga mubuhat ka kung sa'y gibuhat pod ni Ginoong Hesus kaniadto. Therefore, arrogance is wicked by nature. Mo nang kung arrogante ka, wicked gyud ka kay di makamutuo. Kaya nalabi kay mo kagalingon nga pagtuo. Ikaduha, unsa may pasabot og wicked according to the Bible? Ingon diri is no God. Wala kay Dios. Please read Psalms chapter 4 verse 4. Chapter 10 verse 4. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek God, not in all his thoughts. So, ang wicked will not seek God. So, wala siya Diyos. Hallelujah. Kaya, kung wala siya Diyos, teacher, nga na pa makamagkita ng Diyos, kundi hindi ka po mutuo sa Diyos. So, technically, kaya di makamutuo sa Diyos, di makamutuman siya pamagi. So, nga na, dili na ka mangita niya. So, God, a person who doesn't have God is considered in the Bible as wicked or dautan. So, how do you know that a person has no God? So, yun lang. Does not listen. No? Nga naman ang bata, maminaw mas sa teacher. Kaya naside ang bata nga, ang akong teacher mas labaw pa na ako. So, pag nasa isulti ako siyang paminawan. Kasi mamasulti ang teacher Rose. Yes, sinod, Pastor, kay kung nakabalo ka, Pastor, nga nagkinahanglan ka ana niya sama sa imong giingon, Pastor, nga ang teacher ay ang bata maminaw siya sa iyang teacher kay nasayod man siya, Pastor, na pinagi sa iyang teacher na siya makatunan, Pastor. And nasayod siya, Pastor, nga ang iyang teacher nga may nagtudlo niya ana mo po na nakaibalo. Amen, no?
Kaya matod pa sa Juan 1:1 or John chapter 1 verse 1, the Word was God. So, dili ka makapaminaw sa pulong or sa Dios or dili ka makaangkon sa Dios kung wala kay pulong nga imong napaminawan. Okay. So, karon ingon man ganina nga kung ikaw wicked, ikaw wala kay peace or wala kay kalinaw. So, unsa may meaning og peace sa balaang kasulatan? Let's go to what is peace in Hebrew. Kay ang Hebrew mga igsoon, this is the original language sa Old Testament. So when the Old Testament was written, sulat siya sa Hebrew nga lingwahe. So the word peace appears 237 times in Old Testament with its first appearance in Genesis chapter 15 verse 15. Mingon dere, teacher? As for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good old age. Okay, so that was the first existence mo, tayo pinakaunang migawas or gisulat ang peace sa Bible in Genesis chapter 15 verse 15. The Hebrew was translated as peace is shalom. So pag mainggan ika nga shalom, or si Jesus kaniadto pag makamit siya mga tao kaniadto man siya, Teacher Rose, nga shalom, meaning peace. No? Peace be with you. And according to Strong's Concordance, it means completeness. So pag musulti gani kag shalom or sa mga galantaw karon, please type on the comment section shalom, no? Para dili mo malimot, no? Si Jesus kaniadto yung greetings is shalom. Kaya nga naman unsay pasabot og shalom? It means completeness, soundness, and welfare. So, kung may kang completeness, you are being declared nga makumplito ang imong kinabuhi. Dayang at the same time, soundness. Pasabot, imong kinabuhi organize, or imong kinabuhi pahimutang. Kaya pwede makang kumplito ang imong utensils sa balay, teachers, pero wala na pahimutang. Iwakat. So, the word peace is completeness, soundness, and welfare. Welfare kay ikaayo kanimo ang kalinaw. Amen. It comes from the root word shalom, which means looking amends or making whole or complete. So, pag wala kay peace, gingon ka ni Teacher Rose, ang mga evil nga tao walay peace, so naikulang yun nila. So kay tungod naikulang nila mo nang maningkamot gyud sila. Mo nang restless sila. Restless, troubled sila. Para nagug tao nga, alon sa ko ang ipakaon na pud ugma, di katulog ba? Alon sa na pud akong ina naman na. Nga mga tao nga walay peace, there's always something lacking sa ila. Magsisila og kabalaka. Because dili man complete. Kay kung tinuod ka nga nagtuo sa Dios ug tinuod ka ang Dios mo provide nimo, dili ka mabalaka, you will be in peace. Naa ka sa kalinaw, no? So, muna importante igsoon kung dili kita mo reject sa Dios, dili ta may mo wicked kay mawala magud ang peace. May mo na tang troubled, may mo na tang restless, may mo na tang cannot be quiet. Teacher, what can you say about yes, the peace? Pastor. Kanang peace, Pastor. Dili dyan na nimo makuha. Dili na kakapalit og peace sa Mercury Drug or any drugstore diya, Pastor. Dili lang yun na ito makuha, Pastor. Ang tinood nga kanang namagamiyan, Pastor, nga ay okay raman ko. Pero tanawon nimo murag yun siya okay niya paglantaw din nimo dili di ay. So dili jud nimo ika-deny, Pastor, nga moing ka nga naa kay peace, because kanang peace, Pastor, dili na siya nimo makuha nga kanang ikaw ra, but di na nimo makuha kung naa kay Dios, Pastor. Yan ang sige ng Jesus sa Book of John, that the peace I leave to you, the peace I give to you, which the world cannot give. Dili mahatag sa kalibutan. So, dili gud mahatag sa kalibutan ang kalinaw nga ikahatag sa Dios kanimo. So, it's very, if you are wise, if you love your life, if you love the people around you, dawata ang Dios, pamati sa Dios, ayog supaka ang Dios kay ang kalinaw magauban kanimo. Amen. Naingon diri sa Greek gani, Teacher Rose, ang meaning of peace, Teacher Rose, is it says here quietness and rest. So kung na kay peace, na kay rest, na kay kapahulayan, makapahulay ka, makahagok ka. Sa diyang mo piyong ka hagok ay sa diyang mo
Matulog ka hagok dayon kay nga naman nakay tinuod nga kapahulayan. No, di ka matandog sa mga pangitabo sa imong palibot. Why? Because it only means that the peace of God is actually working inside of you. Ang kalinaw sa Dios na muhat gid sa sulod kanimo. So when you have this peace, na ay tulo ka situation that you will also be peaceful with, no? Kung nakani nga shalom, kung nakani nga kalinaw nga gikahatag ni Kristo, una na kay peace with God. If you have the peace from God, you will have peace with God. Jesus is our peace with God. Romans chapter 5 verse 1. Due to nga namang nahimo siyang peace sa Dios, teacher. Kung aton dawaton si Ginoong Hesus nganon himo mantang malinawon diya sa Dios tungod sa atong mga sala nahimutang enemies. Nahimutang kontra sa Dios. So kinahanglan nato dawaton si Ginoong Hesus and His sacrifice para nga atong mga sala kaniadto mabayran ug mamahimutang ma-peace back to God. Amen. Amen. Because we are separated from God. Nahimutang nahilayo sa Dios ingon diya sa Ephesians chapter 2 verse 13. But Jesus restored our relationship when we took on our sins and died our death on the cross. In Ephesians chapter 2 verse 14. Tungod kay ang bayad sa sala maong kamatayon, namatay man si Ginoong Hesus, kung imong dawaton ang kamatayon ni Ginoong Hesus as the payment of your sins, then nahimo nang imong relasyon sa Dios na hibalik na. Amen. Kay nabayra naman ang imuhang mga sala pinagi sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa cross. He provided a path for reconciliation. Munang importante, Teacher Rose ba? This is what I've actually learned in the gospel. The book of the Holy Bible is actually a compilation of good news. No, although na siya yung mga harsh nga mga panghitabo kaniadto, pero if mo siyang i-go deeper to the character of God, nagiplano ang Dios nga maayo sa tanan nga nahitabo sa Biblia. So, nahimo good mga igsuon nga ang Dios is sige gud siya ga-reach out sa tawo. Na balik na ako and ang tao kasi medyo lost. Sige mo yung rebelde, sige di mo too, sige duwa-duwa, gahig ulo. Munang ang Ginoo na lang gyud ni provide og pamaagi para ta may balik kaniya, which is iyang gipadala si Ginoong Hesus. So we are now joined back to God in Romans chapter 5 verse 10. Man importante kay igsuon nga before nimo madawat ang other nga mga good news sa Bible, you must accept the core or the main good news sa Bible, which is accepting Jesus as your Lord and Savior. Nga mo'y makahatag nimo kaluwasan, and pag imo nang madawat, imo pong madawat ang uban nga kaluwasan nga itudlo diya sa balaang kasulatan. No? Kung di mo masabtan ng saved by grace ka or saved by grace through faith, maghimo kang restless. Amen. You become an enemy of God, no? Bisan pag may ka nga sikag simba, sika og ampo niya, sayop ang imong pagtuo bahin sa kaluwasan, you will still become restless. And we've seen that, Teacher Rose, sa palibot nato. And mo nang di ako maloy, Teacher Rose, bakit tungod kay false ang doctrine or sayop ang doktrina, sayop ang mga gipang tudlo, Teacher Rose, sa ilhabang mga pondok ba mo nang naningkamot man siya pero ilang kinabuhi mo ras sa gyapon. Nagsima ni siya simba pero ilang kinabuhi mo ras sa gyapon. I'm not saying mga igsoon nga kinanglan jud kang madato para ma-feel nimo ba nga ang Ginoo namuhat nimo, pero the point is nagi changes sa imong lifestyle, na changes sa imong actions, sa imong decisions, sa imong words nga imong gawa sa imong baba, nagi na siya change. Dili gud kami nga the same ra gyud na siya. Kada bang the next time after 1 month or after 2 months nga makitan ka sa tabami ka na ba na nimo. Dili tong kausban ng teachers nga ni samot ka ni grabe imong grabe nga batasan. No? Kada bang sus na katawa lagi og ni teachers kay na ako'y kauban sa una sa school nga kuan siya ka ng office aid ba. Yeah. Kami dyan na sa una ka na mag-TikTok. Kami dyan ng mga kansawani sa una. Kami dyan ng mga classmate ko niya na, no? Mga sayo-sayo, TikTok na. Nang ganyan, nakita mi kay Triangular Meat man. Napagkita na mo, siya nga, sir, pasaylo adyo ko, sir ako. Na siya na mga
Siya, sir, no, sir, sa iluwara dyan ko, sir, ano ba niya? Pero lago na ko siya, in fact, nakatawag ko ba, kay that's how she looks at me ba? Nana yung panglantaw na ko ba nga. Pero wala, I don't demand people to act that way sa ako. Mora gud ilang response ba? Because definitely mga igsoon, kinanglan man gud nga naatay mga changes nga mga nindot sa atong kinabuhi. Kay mo man asay plano sa Ginoo kanato. Amen. Kay imagine go nang giluwas kaniya niya. So pasabot pagitan iluwas ti ka teacher. Tan ibutang to nasunog inyong balay ha. God forbid. Nya iluwason di ka sa sunog, di ba? Nabalhin man ka gikan sa imong balay nga sunog, di nabalhin ka sa gawas. So technically imong positioning nabalhin gud siya. Dili pwedeng naluwas ka teacher Rosel niya. The same ra gyapon imong positioning. So na change na nga nahitabo sa imong life, no? Dili pwedeng naluwas ka ding mura sa dili sayop gud na siyang pagastorya. Mo bitong si Ginoong Hesus ba mga igsoon ba to ba ni i-reconcile ha? Mo bitong siya mo init iyang ina ba? Si Jesus namatay aron kita mabuhi. So murabag si Jesus ang nagpakaubos aron kita mapataas. So si Jesus ni change siya sa iyahang location from heaven to earth, from king to slave, from let's say judge to being misjudged. Nausab yung positioning para ang atong position as mga slave sa sala, mga misjudge aning kalibutana, misidentified as mga rebelde. Mas usubod atong location teacher ba? Natig-switch og location si Jesus alang kita mabutang ta sa location nga nindot. Nga supposedly kita untay nasa cross nga namatay. Nga gilansang. Because we are the sinners. But Jesus changed His location for you so that your location will also be changed. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Jesus voluntarily, yan si Ginoong Hesus, ni voluntaryo ko na ay kabubuton ang amahan nga iya kong isakripisyo alang sa inyong mga sala. Pero nina si Jesus teacher, I volunteered myself. I volunteered myself because gusto ko nga mausob ang imuhang location. Not just physical, but more importantly, spiritual location. Amen. Mo nang born again ka. Mo nang born in the Spirit ka. No? Born again, mga igsoon, is really the main agenda of Jesus. It's not a religion. It is a belief nga sa diyang maborn again ka, you have now an identity sa langit, sa gingarian sa Dios. Mo na siya born again. Di na siya intawon relihiyon. Inunin ka born again Christian? No. Born again, yan sa Ginoong Hesus, you must be born again in spirit. Not with human passion, but by the Spirit of God. Mo na siya born again. Na misconstrued ba sa mga tao ba? No? So, na importante kaya mga igsoon nga makasabot kita sa pulong sa Dios, no? Amen. So, since we are now joined back to God, we have now a fellowship with Him. In the book of 1 John chapter 1 verse 3. So, again, nakadawat ka sa kalinaw, gikan ni Ginoong Hesus mo nang nakay kalinaw sa Dios. Ikaduha, you have peace with others. Nakay kalinaw diya sa uban. Jesus is our peace with others. In Him, we have reconciliation with others. Live peace with them. In Colossians chapter 1, verse 19 to 20, have fellowship with another. In 1 John chapter 1, verse 9, and can live with others in unity and one accord through the bonds of peace. In Ephesians chapter 4, verse 3. So, after nimo pag-peace sa Dios, nahimo kang nahibalik sa Dios, normally mga igsoon, you will have also peace with others. Amen. Kung sa una, awayon ka, kuandahin ka kanang react dahin ka, di ka pabikil, tubag dahin ka, balos dahin ka, karon dili na inana imong paminaw. Di na inana imong paminsar. Man na ka dito nga,
Gitagaan kong kalinaw sa Dios tungod kay imo akong giaway, pasabutan na you're troubled, ako may mahatag nimo kalinaw. Hallelujah. Amen. You are now the resource, you are now the channel, you are now the bridge of the peace nga gikan sa Dios nga imo ikatag sa imong sikataw. You don't fight back. You actually give peace to them. Amen. No? Inana bitong Ginoo, be still, for I am God, no? Be still and know that I am God. No? Amen. Kalma lang og hinumdumi nga Dios ko. And I have the sovereignty na ako'y dako kaayo nga gahom labaw sa tanan. So instead nga mo fight back ka, instead nga mo balos ka, I mean ka Lord, you know the drill. Amen. No? Muna ang mga tao mga igsoon, matingala nimo nga dala lagi to siya ni balos, wala lagi to siya ni fight back. Why? Because that's Christianity. Mo na si tinuod nga Kristohan nun. Gipatay na si Charlie Kirk, iyang asawa niya, I forgive that young man. Hallelujah. Indot. Ang uban, makawata mawala nag-bindi, kagato, so naisog na kayo. Di na kapasaylo, mga matay na lang ta, di good di ka pasaylon, wow. Kablo ba ka mga igsoon, ang taong di kapasaylo patay sa mata sa Diyos. Hallelujah. Because if you cannot forgive, then the Father would also not forgive you. Amen. Muna yung sa Bible. So careful gid na ka nga, ay walay tagda na hangtod na. You are punishing yourself. No? Inani ba teacher ba? Pag di man dyan malikay yung teacher sa nga na yung makasala na to. No? Na yung makapasakit na to because we don't actually control, we don't have any control of them. Ikaw nga namati karon wakay control sa unsa isultis tao, unsa buhatos tao, nga na kanimo. So naagi times nga masakitan ka. But it doesn't mean that you should not forgive them. Kaya nga naman, kung dili ka maka-forgive nila, it can cause you to be angry with them. Mamahimo kang resentful, mamahimo kang maglagot kanila. Og maglagot ka kanila, imagine na, sila mo'y nakasala, pero ikaw may gaantos. Tinuod. Sila mo'y nakasala, nakatulog sila, hagok sila, ikaw ka katulog kay galagot ka. You are punishing yourself for the sin that is made by somebody else. Kisa may alakan siya ng teacher? Ikaw, good nga na, wala, pasaylua. Kay mutuo kong igsuon ko nga aning kalibutan na ay hustisya. Amen. And God will make justice for everything. Munang, we make peace with others. And ikatulo, pag natay kalinaw gikan sa Dios, we have peace within ourselves. Munang, kung makapasaylo, nani teacher Rosel, dili ka makapasaylo sa uban kung in the first place you cannot forgive yourself. Amen, Juna, Pastor. It always starts in you. Tagaan kag pasaylon ka sa Dios, iya kang pasabtan nga pinasaylo na tikaw, namatay si Ginoong Hesus dito sa cross alang kanimo. And that's the time kang agi pasaylo ko sa Dios. So who am I not to forgive myself? Amen. So ako po i-forgive akong self. Now here's the thing. Tungod kay napasaylo imong self, mo reflect po na siya sa imong pagpasaylo sa uban. Because you cannot give what you do not have. Amen. Ang tinuod nga nakadawat sa kapasayloan sa Dios, makapasaylo pod sa uban. Ang tinuod nga nakadawat sa gugma sa Dios, makahigugma pod sa uban. Amen? Amen. Ang tinuod nga nakadawat sa kaluwasan nga gikan sa Dios, mubuhat og mga pamagi para pod maluwas ang uban. Because again, you cannot give what you do not have. Putting it all together, the peace of God is different from the peace of the world. Biblical peace is more than just the absence of conflict. It is taking action to restore a broken situation. No? Kung tinuod ka nga naa kay kalinaw, dili lang kami nga muhilom lang ka. Mangita kag pamaagi nga ma-restore, mahibalik gyud ang sitwasyon nga nindot. Amen. Muna sometimes, Sister Rose, if you truly understand the love of God, bisag dili ikaw may nakasala, ikaw may mga iog pasaylo. Ikaw may mo take step. Sige na lang. Anyways, ako pinasaylo naman po ko sa Diyos. Mas grabe gay akong gibuhat sa Diyos nga sala, pero yara man dyan pong ipasaylo. Amen. Siya ako na lang siyang pasayloon. No? So, pag mingan ni kang kalinaw, igsoon ko, dili ramin ka nga hilumra or walay conflict. Mangita dyo kag pamaagi nga, ma-okay gyud ang tanan. It's more than just a state of inner tranquility. It's a state of wholeness and completeness.
di ka mosugot mga igsoon nga dili mahibalik gyud tanan. Amen. And may makompleto. Mo gyud na say tinuod nga naakay kalinaw nga gikan sa Dios because you have peace with others, you have peace within yourself. God allows things to happen in you because of your stubborn mind. No, manang usay mga igsoon but tugutan sa Dios nga moagi kag mga kalisdanan, moagi kag mga kasakitan kay nga naman gahi kay kag ulo. Moro gyud na. Hallelujah. The worldly mind is limited, no? Mo bitaw ng pasaligon ka sa Dios, dito nimo i-rely imong pagtuon niya kay tungod ang imong kapasidad sa imong hunahuna limited lang gyud. You may be okay now, but every worldly thing has limits, and when you reach to that peak, you will end up dilemma, temptations, consequences, and will lead to chaos. Tungod kay limitado lang imong hunahuna, limitado lang pud imong solusyon, tungod kay limitado imong solusyon mo nang mo resulta siya og mga dilemma or mga sitwasyon nga dili maayo, no? Dilemma because limited mind has limited resources, ways, and principle. Temptations nga naman kang matintal ka because you will be tempted to do things easier and convenient alang kanimo. Ay di mami magkasinabot, mulayas na lang ko. Nya, pasabot na yung mga igsoon kay tungod dili mo magkasinabot, mulayas ka na restore na ang completeness, ang brokenness. Wala lang gyapon, di ba? Yung samot na yun, kay nilayo na manoon ka, no? And consequences are results of taking temptations, and everything will be chaotic. So tungod kay nibuhat kag sa mga tintal, maunang na mga resulta nga dili maayo o nahimo siyang gubot. So yun mga igsoon ba, you receive the peace of God. Amen. Do not reject God. Do not be wicked. Listen to His word. Carefully obey it. Di man dagay dayon malakwan nimo, pero always remember, we are believing in a God who gives chance. Amen. Teacher Rose, what can you say before tayo move on sa... Yes, Pastor. Kana ba ganing yung Pastor nga, ang Dios kay wala dyan siya na nahutdi og pamaagi, Pastor. Sometimes, Pastor, makana ko, Pastor, nga ang ato mga situation nga gipangagian ka ng usahay maglisod tag forgive natay mga pagdumot sa tao, Pastor. Kana Pastor palang daan na may gitudlo ang Dios ana, Pastor, nga Amen. dapat ka moduol niya. I know, Pastor, na majoy daghan pa man jud kay mga tao ron, Pastor, nga gamayng bikil min adi. Kana ba murag di jud siya mabikil, Pastor, dayon mo di pud palupig na jud mga inana, Pastor. And that situation, Pastor, dako na kayo gikatudlo ang Ginoo, naghatag na siya chance, Pastor, kay dili ba mo sugot ang Ginoo, Pastor, nga wala kay kalinaw sa imong kasuluran. Maglisod kag katulog ini kagabi, dili na mo gihatag sa Dios kanato, Pastor. So by that kanato mga sitwasyon nga giagian, ang Dios nagtawag na nato ana, Pastor, nga nagkinahanglan ta niya. Mo nang nindot gyud siya kaayo, Pastor, as in. So, always remember, igsoon ko, nga namati karon diya. Di pa man gini mo masabtan kaayo ang totality of our word karong gabi una nga kinahanglan jud ka mosunod sa Ginoo. But iyan po sa Ginoo nga, Lord, give me that desire, Lord, that I will not reject you. Amen. Kabalo ka, Teacher Rose, or kamong mga kaigalan nga namati karon diya. God will not require you for the things that you don't have. So kung di pa nimo masabtan pagud kayo, dili ka pugson sa Dios. Ang importante, you are now taking step to where you are able only. For example, able ra nimo nga makapamatig pulong sa Dios pinagi sa radio. O give that kon. Be sincere. Amen. In listening to the word of God. Okay, dire ra man ako kayo, Lord, kanilang. Or kung ang makaya ra nimo, dili ka jud maka-attend og mga Bible study nga face to face niya sa Facebook lang. O, you give yourself a chance for that. Nga diri sa ako kutob, Lord, but naside ko, Lord, nga pinagi sa akong pagkamatinud-anan ani nga dapit. You will elevate me. Imo ni siyang usbon ra gihapon maabot ang saktong panahon. Amen. Again ha, God is so gracious that He would understand your ability and capability in your situation. But make sure nga naa kay gibuhat niya na. Amen. Dili kay passive lang siya ba nga, Lord, inanira mo ko, inana ka ba't kabalo ang Dios nga nasa gihatag kanimo
nga pwede nimo nang gamiton alang sa mas muila pa kaniya. Amen. So, again, God is the God of chances. So, mapasaylo ra gyud niya pag mudulta niya og maghinulsulta. Amen. Atong basahan, Teacher Rose, sa Isaiah chapter 57:14 abot og 19. Ato ra binagsaon og verses, Teacher Rose. Go. God says, "Rebuild the road, clear away the rocks and stones so my people can return from captivity." All right. So, that's in Isaiah chapter 57 verse 14. So, ipa-rebuild niya ang road, clear the way, the rocks and stones so my people can turn from captivity. So, na-instruction ang Dios nga ipa-tukod ang dalan. No? Sige, 15. All the way to Teacher, to 19. The high and lofty one who lives in eternity, the Holy One, says this: I live in the high and the holy place with those whose spirits are contrite and humble. I restore the crushed spirit of the humble and revive the courage of those with repentant hearts. Alright, so, ingon diri nga, if you are humble and you have a contrite spirit, no? Ingon di siya diri, I restore them. I restore their crushed spirit and revive the courage of those with repentant heart. Mo ni nakanindot sa Dios. If you're just humble enough, iya jud kang tabangan. Amen. No? Bisan pag unsa ka grabe mo na naagian ka ni adto mga kasakit, mga dili maayo nga mga situation, mga sala nga makaingon ka nga di naman ako pasaylon sa Dios. Pasaylon lagi ka basta modul ka niya nga sincere mo kasing-kasing nga manginahanglan sa iyahang tabang. God will always ingon siya diri wala siya ningon, Teacher Rosa, nga dapat imong sala kaniya to inanira dapita para ti ko papasaylon siya nga ang iyang gikinahanglan is your humbleness. Amen. Ang imong humility o imong contrite heart, imong pure heart o imong repentant heart. Mao gyud ang gikinahanglan. And the rest of your sins kaniadto, God will address that basta magpaka-humble lang ka. Amen. Ayaw jud kuno na igsoon ko nga kaya nimo. Mo bitong si Ginoong Hesus mi kanaog because dili gyud nato kaya. Kay kung kaya pa nato dinha sa kanaog. Kana bang mo na ng uban, Teacher, ba nga ay maningkamot jud ta. Kanang pagpaningkamot nato bunga na lang na kay nakasabot nga giluwas ta. Amen. It's just a fruit but it's not the reason nga nutang luwason sa Dios. Dili rason nga maningkamot ka, magbinuotan ka para kaluson sa Dios sayop. Naningkamot ka nga magbag-o ka tungod kay niluwas naman ka. Di na ka mobalik sa imong karaan kiniadto ba kay kabalo makangakato imong karaan makadaot siya nimo. Subo nang naningkamot ka nga di na mobalik didto. No? Dili kay naningkamot ka kay harong ka maluwas, giluwas na ka para ka maningkamot nga dili mobalik sa imuhang lugar or location nga kung dili giluwas ka sa Dios. Simple as that. So you are not doing good works because you want to be saved. You are doing good works because you are now saved. Saved na ka mo nang mubuhat na kag maayo. Kay giluwas ka kay dili ito ikaayo nimo. Okay. 16. For I will not fight against you forever. I will not always be angry. If I were, all people would pass away, all the souls I have made. So ingon jud ang Ginoo nga dili lagi ko niyo kontra hangtod sa hangtod. Dili ko masigi og kasuko ninyo. Ang iyaha lang is be humble and have a repentant heart. Masuming ka nga, Lord, di na gyud ko nimo dawaton. Dili not forever. Naana ang Dios na agyon ay chance every time tang muduol kaniya. Amen, Teacher Rose. Amen. Sa unsa pa ka grabe. Imagine na kadagang mga makasasala ang gigamit sa Dios sa Biblia. No? Si Pablo, murderer. Si Moses, murderer. Si Abraham, liar. Si Noah, drunkard. Si Isaiah, filthy mouth. Si Elijah, Prophet Elijah, depressed. So, who else pa? Si Magdalene, no? Mary Magdalene, prostitute. So, no matter your past is, whatever your past is, God doesn't care about that because what God cares the most is your now, is your today. Amen. Ang iyang gilantaw is ang imong karon ba? Karon.
karon iyang gilantaw. So, accept Him, be humble, have a repentant heart, because God will not be your enemy forever. He will not be always angry with you forever. He will always give you a chance. Sige, 17, teacher. I was angry, so I punished these greedy people. I withdrew from them, but they kept going on their own stubborn way. So, mo nang galagot ang Ginoo kay gahi mag mga ulo. So, ay nagpagahi-gahi, no? Kuha na, kanang dawatan ang invitation sa Dios. Maybe this is the best time that you're gonna confess to God nga, Lord, I will not against you. I will no longer be against you. Dili na ko gusto, Lord, nga mahimo pang kontra nimo. I will start being humble before you. And makita nimo kung saon ka pag ayo sa Dios, paghata og chance sa Dios, unsaon ka niya pagtudlo or paggiya sa matag karon og unya, no? 18. I have seen what they do, but I will heal them anyway. Na, tanawa. Nakita sa Dios ang iyang ilang mga sayo, pero ira gyapon ayuhon. Ikaw nakita mo mga sala, pero ayuhon na gyapon ka sa Dios. Amen. Be humble. No? Dayong, I will heal them anyway. The next, teacher. I will lead them. Oh, dili lang kanya i-heal. Iya pa jud kang I-lead or iya pa jud ang giyahan. Kay lagi giyahan ka sa Dios, kay katulad imong mga pamagi sa una sayop mo nang giyahan ka sa Dios. Mo nang kabantay ka ni Jesus, Teacher Rose. Ako na lang ning insert ba. Pag yun ni Ginoong Jesus sa Matthew 11 verse 28 to 30, come to me and I will give you rest. 'Di ba? Amen. Duol ka mo kanako kay tagaan ta mo kapahulayan. Pero wala lang ni stop si Jesus as tagaan kanya rest. Nena siya dito, then I will teach you. So, the reason ngano kang tagaag kapahulayan sa Dios because gibugatan ka. And aside from the reason ngano kang gibugatan tungod kay sayo pang imong pamaagi. Amen. Kay kung sakto pa imong pamaagi, dili unta ka bugatan. So muna man ang Ginoong Jesus, I will teach you because so that your ways will now be right. Amen. Muna ningon siya diri nga dili lang ta mo ayuhon pero giyahan ta mo kay bisan pag ayuhon ka sa Dios kung di kanya giyahan mo balik ra gyapon kana. Muna siya giingon, Teacher Rose ba nga kining kanang I will not only save you but I will teach you. Amen. Nga dili sa tanang panahon magbalik-balik ka kay magbalik-balik mo teacher kung dili ka tudluan. No? And I will comfort those who mourn. Iyahang i-comfort ang mga nag-uol. And finally 19, bringing words of praise to their lips, may they have abundant peace, both near and far, says the Lord who heals them. Mailhan na nimo mga igsuon nga, na-heal na ka, mailhan na nimo nga, ang Diyos na luoy nimo, or ang Diyos na tagaan kang chance nga naman, you are now praising God with your lips. Amen. Muna na siya'y fruit, muna na siya'y bunga nga, tinuod na gyud kang naayo kay nga naman na kay ka, Lord, thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. No? Hallelujah. Teacher Rose, what can you say, Teacher Rose? Yes, Pastor, it's truly a God of chances. Many times na siya, Pastor, banga kanang nag-reach out na to, pero wala siya kanang murag nahutdan o pamaagi, Pastor, nga kita ma-reach out na niya. Kay dili siya gusto, Pastor, nga magkaingon-ingon na tong kinabuhi. Dili siya gusto, Pastor, nga kanang wala tay kalinaw. Kay bisan diri sa kalibutan, Pastor, mayon ka, Pastor, nga kalinaw ra hisgutan, Pastor, murag truly dili jud siya makuha, Pastor. And mo nang niana ko ko, Pastor, nga God of chances jud ang Dios, Pastor, kay wala man siya naglimit, Pastor, sa ay nakasala karon, then mayon siya nga ay kontra na din ka, dili na kaniya pasayloon. So many times nag-reach out ang Dios nato, Pastor. Many times siya naghatag natog chance nga mo repent ra gyud ta, kay anytime mo repent niya na ra gyud siya iyahang kamot, Pastor, andam ra gyud siya mo dawat nato, Pastor, basta mo balik lang gyud ta niya. Amen. Ang gilat sa Dios, ikaw lang gyud sundo. Amen. Wala, siya ready lang siya all the time. Daghang salamat sa iyong pagpamati, mga igsoon ko, and we pray that you are blessed with those words, and we pray nga sa matag karon ug unya we will have that humility before the Lord and seeking Him, no, magpangita ta niya tungod kinasayod ta nga without Him we can do nothing. May gabi and be blessed all the time.
Thank you all for joining today as